Maayong buntag Mindanao ng Miyerkules, sa 1 na sa Mayo. Yan ang headline sa News Patrol. Duha kanutadong miyembro sa hold-up group sa Panabo City, patay sa engkwentro tali sa mga pulis. Curfew on minor sa Davao City, mas gipahugtan. Brownout sa Davao del Sur, niabot na sa 6 ka oras. Ug survey sa Institute of Popular Opinion sa University of Mindanao, gipagawas. Ligarda nanguna gihapon. Kapamilya ni Anang Detalye sa News Patrol. Duha sa gituhuang sakop sa hold-up robbery group sa Panabo City, patay. Human nagpinusilay sa mga pulis kagahapon. Si Bona Pablona sa detalye. Patay ang duha ka mga suspect og sakop sa Pichinko Robbery Hold-Up Group human misukol sa mga pulis atol sa gihimong operation sa hiniusang puwersa sa Panabo Police ug Intelligence Section sa Davao City Police Office kagahapon sa hapon sa Purok 20, Santo Tomas, Davao del Norte. Mag-serve unta og warrant of arrest ang mga pulis ngadto kang Julius Caberte ug mag-igsoong Dodo og Gagang Parsha sa girintahang balay sa pamilyang Apas, pero wala masakpi sa mga pulis. Nakigpinusilay noon sa mga pulis ang mga kaubanan ni ini nga sila si Rodelio Garcia Jr. ug wala pa mailing suspect. Kaligtas siya na abot sa mga driba. Sige-sige naman kakutara diya, diyan ko mo lang parinti. Amo lang ipasagdan. Kaya may kabulog ang mga maayong puslapod. While approaching ang personnel na to, gipamusilta sa katong mga robbery hold-up group, nagduyan-duyan sila sa gawas. Karon prompted us to, of course, return fire. Dagang armas ingon man bala ang nakuha sa Panabo Police sulod sa girintahang balay sama sa shotgun, 9mm pistol, .45 og 380 pistol og .38 revolver. Ingon man granada. Ubay-ubay sab ka mga bag ang nakuha nga gituhang gikan sa mga nabiktima. Mga helmet ug motorsiklo nga mo'y gigamit sa pagpang-hold up. Mao sila ang responsable sa mga robbery sa Tagum, Santo Tomas, Kapalong, Carmen, Panabo ug Davao City. Nagpadayon po sab ang hot pursuit operation sa Panabo Police sa mag-igsoong parsya humandaling nakasibat atol sa engkwentro. Bona Pablona, ABS-CBN News. Gamit na ang COMELEC og signal booster sa PCOS machine aron masiguro nga walay aberya ang pagpadala sa resulta sa piliay. Si Herdel Tokmo sa report. Gipailawom sa refresher training ang mga election officers sa Davao Region aron tudluan sa paggamit sa mga broadband global area network kon bigan signal booster kini para sa mga PCOS machine aron kusog ang signal inig transmit sa results sa eleksyon. Pwede sab kining magamit aron malabuan ang mga nagagamit og signal jammer dool sa polling precinct. Kung panalitan on election day matingatan nang wala ang signal kalit, then most likely na nag-operate diha. So we will beef up PNP military nato nga itanaw ang mga lugar o vicinity basi makita nato. Ang bigan actually kung kulang gid ang signal, gikinahanglan og additional nga mura mag-enhance og sa signal. So naana siya. Matod ni Jennifer Angla, election officer sa Conval Province, dakong tabang ang mga bigan sets, labi na sa iyang probinsya kay dunay ubang lugar nga hinay ang signal. Every voting center na isa ka bigan nga katulad pong ga-identify nga barangay. Sa barangay nga ga-identify nga magamit og bigan, dito ibutang ang bigan sa voting center. Para in the event nga na mga presinto nga dili maka-transmit, hiram-hiram na lang. Anyway, it will just take the most 15 minutes to transmit. So pwede maghuram-huram na lang. Kung ugaling pakyas gihapon nga matransmit ang resulta, isulod sa COMELEC ang CF cards ug dadon ngadto sa canvassing center kung asa kusog ang signal. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Namatikdan sa COMELEC kamas niubos ang ihamsa ni boto sa local absentee voting karong tuig kung itandi sa nilabahing eleksyon. Pero hanay ang absentee voting karon. Matod sa COMELEC gawas sa gamayng problema lang. Para sa mga wala makaboto sa local absentee voting, pwede gihapon maboto sa automated election karong Mayo 6. One of the problems na nakita nato dito sa DepEd nga mga applicants, nangita sila sa ilang pangalan, nag-submit sila sa requirements, kompleto man,
na transmit sa division office paingon sa committee sa local absentee voting. Yet pag check nila, wala ilang pangalan sa approved list. Wala pod sa disapproved. Mas gihugdan na sa Davao City Police ang pagpatuman sa curfew on minors. Human na angin ang usa ka flower vendor sa nahitabong riot sa Agdao netong Domingo sa Kadlawon. Si Paul Palacio sa report. Gipasalig ni Superintendent Cesar Cabuhat, Station Commander sa Santa Ana Police ang hustisya para kang Hilaria Adlawan nga nadamay sa mga batanog nag-riot sa public market sa Agdao Domingo sa Kadlawon. Naigo og sumpak sa liog si Hilaria og namatay. Ang bala nga nakaigo kang Hilaria mausap ang bala nga nakaigo sa tiil sa usa ka Jaymar Espinosa nga apil sa riot. Gipangita na sa Santa Ana Police ang usa ka butchok ka responsable sa pagpamusil. Alam natin taga Soliman, but unfortunately hindi natin nabutan. 2 nights na natin gihapa-hapaan tong grupo nila. Since sumobra tayo reglamentary, still hahabulin pa rin natin yan. Mao gyud trabaho niya bisan madalaos na to iyang bulak, baligya gyapon niya way halin. Gi-file na sa Santa Ana Police ang kasong murder o frustrated murder bato kang alias Butchok. Dunga niini, mas gihugtan sa mga pulis ang pagpatuman sa curfew on minors aron malikayan ang riot. Sa miaging gabi, usa-usang gipanaog sa mobile sa Santa Ana Police kini mga minor de edad nga ilang naharang sa lain-laing lugar sa Santa Ana area. Gidiretso dayon sa opisina sa Women's and Children's Desk. Paul Palacio, ABS-CBN News. Dili mo kumpiyansa ang Davao City Police aron mosustener ang anti-drug campaign. Ginabalikan gid nila ang mga lugar nga nataphang o natukhang nga giagi sa Operation Tuli. Kagahapon gitapok sa DCPO og Masonic Lodge. Davao Masonic Lodge 149 ang mga bata sa Barangay 21-3 Davao City aron magpatuli. Ang ubang kanila anak sa mga suspected drug pusher o user nga natukhang na o nataphang na sa kapulisan. Pagi kini sa mga pulis aron mamonitor ang drug activity sa lugar o masigurong dili na mamalik sa bisyo ang ipanghangyo sa mga pulis. Ang Operation Tuli gipalayuhan sa Samharlika Foundation. Natukhang nga labi ito mga inahan nga pag-alaga sila mga anak, pinaagi sa baghata og libreng tuli. So mao to na conceptualize ning activity. Ang akong barangay ubay-ubay po na natuli karon mga sobra na pulo pa ni. Salamat po mi ani sa mga programa na Sir Cabuhat sa atong City Director. Ato sa habitat tumakauban diha sa DX72 sa Nivel 6, makauban ta si Alan Baez o si Paul Palacio. Banat sa komentaryo! Mayong buntag Elric, mayong buntag Mindanao. Naay good news. So naay summary sa mga project nga gihato dinhi sa DXAB, no? Basahay mong good news, Paul. Ang good news nako, unahon nako diri sa Pakibato District. No, walay pangalan kinsay nagpadala diri. Elric, pero for sure, gikan gud kang kuan. Obviously, gikan sa company ni Garcia Albano. So, naka-enumerate din na yung mga summary sa mga project, assistance to education, constructions of classrooms, repair of classrooms, constructions of additional facilities, farm to market road, national roads, barangay hall construction, water system, irrigation facilities, health services, bridges, covered court, and electrification with a grand total of 311,957,538. Pakibato District ni siya, Elric. Hagit karon kang Leoncio Pitaw alias Commander Parago kung makita ba ni siya nga project. Ayon. Kay naigibutyag si Parago Paul nga wala daw mga proyekto diya sa Pakibato si Milin Garcia. Mabitaw ni Cambio si Parago og suporta sa usa ka kandidato. Nya naa di ay. Ingon diha nasa report. Nga naa di ay. Nga ni Cambio siya. Wala. Wala. Naa ba di ay mga project ya? Dini sa listahan na ni. Naa sa listahan. I don't know kung naa ba ni pod makita. Visible ba ni? Mas gwapo nga nanggawas man ni kuno nga naay mga naning gipagawas ang sa Pikas, no, kay at least man lamang magiyahan ta. Kamo mga tao sa Pakibato, kamo makapanubay ani, doon na ba tay mga classrooms sina, doon na ba tay mga farm to market roads sina sa mga certain barangays nga under sa Pakibato area. Kay nag-text rin si Leoncio Pitago. Leoncio Pitago? Leoncio Pitago. Leoncio Pitaw siguro na. Ipitago man ang texter.
Pitago. Leoncio Pitago. Wa ko kabalo kung kinsa ni si Ag-iipon sigurong Pitaw o Parago. Pitago. Di ko ka sure kung si Parago ba yun ha. Okay. Ingon pa ni Leoncio Pitago nga drawing lang yan. Drawing lang yan? Ang unsaan kani mga listahan? Oo. Drawing lang. Drawing lang yan. Ingon ni Leoncio Pitago. Wa din implement? Oo, wa pa daw na implementa. Pero challenge ni kay ipagawas ba ni kung wala mas gwapo ganignaan ni kaya at least malamang kamo mga naali sa barangay makabalo mo nga naapod na mga proyekto ha. Okay mo na i-issue din na Paul. Bitaw no. Ayun. So naibago karon nga si Kuan si Leoncio Pitaw columnist na. At least congratulations kang Leoncio bago nagtrabaho kini dili si Pitago. Leoncio Pitaw Parago, alias Parago no. Columnist na gyud siya. Gwapo na. At least malamang hitag bitbit og armas dapat na naputay column no. Nasa baruganan portion sa Balitang Masa. Good news karon jobs fair sa SM Gasana Mall of Davao and sa Tagum. Sa Tagum. Adto mo dito. Adto ta magkita-kita karong adlaw no. Ayun. Labor Day. Enric, may buntag ug may buntag Mindanao. Good job day according to Pinoy. Salamat may buntag Mindanao. Salamat Alalabay ug Paul Palacio. At tangi sa pagbalik sa News Patrol. Brownout sa Davao del Sur niabot na sa 6 ka oras. Og survey sa Institute of Popular Opinion sa University of Mindanao ipagawas na. Senator Ligarda nanguna gihapon.